welcome to my vlog. So, ito na naman ang inyong Ate Lums, mga ka-TNB, mga kasari, ang tindera ng almusal at sari-sari store ng bayan at ng buong Brandil. So, guys, ngayon, may isi-share lang ako sa inyo, konti lang naman isi-share ko sa inyo. Hindi mo na ako mag-update kasi medyo yung aking tindahan ay bungi-bungi na, kumbaga hindi pa ako nakakapag pamili. So, yan. May nadagdag na naman sa aking tindahan. Meron na akong tube ice. So, nakaraan meron akong load. Ngayon, meron na akong tube ice. So, so far naman, padagdag naman ang padagdag ang aking mga paninda. So, yun, masaya ako. Yun ang nagiging resulta ng aking sari-sari store. So, hindi naman siya pababa, kundi pataas naman siya. So, yun, kaya lang meron akong i-share sa inyo yung mga naisip ko na ano nga ba yung mga dapat mong isakripisyo pagka nagtitinda ka. Isa naiisip ko kasi pagka mag-isa ako sa tindahan, so hindi ako nagbablog, hindi ako wala akong ginagawa, nagdilista-lista lang ako ganyan. So may mga naisip ako na ang dami mo palang dapat isakripisyo sa tindahan, no? Pag nagtitinda ka, mayroon kang tinda or kahit na anong paninda siguro, meron ka dapat isakripisyo. So, hindi lang siguro isa yon, dalawa, tatlo, siguro marami-rami rin yung isasakripisyo mo para lang malagaan mo yung tindahan mo at makapagtinda ka. So, yun ang i-share ko sa inyo base sa aking experience uli, kasi lahat naman ng sinasabi ko dito ay base sa aking experience kasi iba-iba naman ang ating pananaw o iba-iba naman ang ating diskarte pagdating sa pagtitinda. So, bali, babase ko lang ito sa aking experience. So, guys, babalikan ko kayo ha, ikukwento ko sa inyo o i-share ko sa inyo kung ano yung mga sinasakripisyo ko ngayong nagtitinda uli ako, no? Babalikan ko kayo, guys. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga na-experience ko ngayong nagtitinda uli ako o yung mga sinasakripisyo ko, hindi lang isa, mga sinasakripisyo ko ngayong nagtitinda na naman ako. So, ano nga ba yung mga sinasakripisyo ko ngayong nagtitinda ako? Una-una yung oras. Una-una yan, oras. Kailangan lahat ng oras mo is consistent, di ba? Lahat ng oras mo pag nagtitinda ka, kailangan consistent. Same yung oras ng pagbubukas mo, same yung oras ng pagsasarado mo, no? Lalo na ako, may anak ako, so hindi natin, sa mga may anak, lalo sa mga baby pa, hindi natin alam yung oras ng kailan nga, guys, balik tayo. So, usapang may anak, yung oras natin para sa anak natin, hindi natin po pwedeng baliwalain or palit sa pagtitinda, no? So, kailangan mo meron kang time management, kumbaga ganun eh. Habang tulog yung anak mo, kailangan nandito sa tindahan, aayusin mo kung ano yung nandito sa tindahan. So, pag nagising sila, ipa-priority mo naman sila, di ba? Yun yung sinasakripisyo mo eh, yung oras mo para sa mga anak mo na dapat nasa kanila pero nasa tindahan dahil gusto mong kumita. So yun eh, yun yung isa sa mga pinakamalaking sakripisyo na dapat mong gawin, lalo na sa may mga anak. So sa may mga anak lang, yung inaano ko yung para sa akin, no? Para sa may mga anak, yung mga sakripisyo na dapat yung time mo nasa kanila pero yung iba nasa tindahan. So yan, napakahirap sa isang may anak na nagtitinda rin. So yun, yung una ko, yung oras mo. Yung oras mo sa pagbubukas, sa pagsasara, yung oras mo para sa anak mo, yung oras ng para google mo yung oras mo dito sa tindahan, sa paglilinis, sa pag-aasikaso, sa pag-display. Yan, marami, iba-iba yung pwede mong hindi yung anytime pwede kang mag-display or anytime pwede kang tumambay sa tindahan o anytime pwede kang mag-vlog, ganon. Hindi nagagawa ng isang may baby yung ganon. So maraming struggle, maraming
dapat kang i-consider pagka ikaw ay isang nanay na nagtitinda o may tindahan. So yun yung unang-una ko. Sumunod, yung tulog mo, no? Yung tulog mo, yung pangalawa ko is yung tulog mo, hindi ka na nakakatulog ng maayos, 'di ba? Kasi may tindahan ka. Pag kahit gusto mo matulog, antok na antok ka pagdating ng, kasi gising ka ng umaga, lalo kami may almusalan kami, gising kami mas maaga. Alas 5 pa lang kailangan nakabukas na kami. Ngayon walang pasukan, mas late kami magbukas kasi wala naman pumapasok. Pero nung mga may pasok dati, ang gising namin 4 o'clock, kailangan bukas na yung tindahan, yung almusalan. So yun, yung tulog mo, lalo na uli, may anak ako, so hindi ako nakakatulog talaga ng maayos. Yung tulog ko, gigising ako ng alas 5, hindi ako natutulog ng tanghali din. Matutulog ako ng alas 12 ng gabi. No, ganun yung nagiging, yun yung mga sinasakripisyo ko para sa tindahan at para sa anak ko. So, yun, nababaliwala na nga yung ibang trabaho sa bahay o trabaho sa yung paglalaba, ganyan, nababaliwala na siya. So, yung pangatlo ko naman is ay yung paglalakwatsa mo, di ba? Yung paglalakwatsa mo, dati naglalakwatsa ka, dating nakakapunta ka sa ganito, nakakapunta ka sa ganyan, no? Hindi na ngayon kasi may tindahan ka. Kailangan mo i-priority yung tindahan mo kung gusto mo talagang kumita at mapalago yung tindahan mo, no? Kailangan mong isakripisyo yung mga friend mo, although naiintindihan nila dahil nga yung iba naman na naging kaibigan ko is may mga negosyo na rin. Pero syempre may isip mo, di ba, sa dati nakakapunta ako sa ganyan, dati wala akong oras, pag lumabas ako, pagka hindi ako nag-iisip ng babalik ka agad ako. Hindi, ngayon pagka kung kailangan or importante pupuntahan mo, sasarado mo yung tindahan, pero kailangan bumalik ka agad para kumita naman yung tindahan mo, no? Ganon. Kasi pagka lagi sarado or ganon ang ginagawa mo, naglalakwatsa ka, tapos magbubukas ka kung kailan mo lang gusto, so hindi mo makukuha yung customer na o yung benta na gusto mong mangyari sa tindahan mo. So yun yung mga kinukonsider mo ngayon, yung mga sinasakripisyo mo, yung paglalakwatsa mo, nabaliwala na, kumbaga parang itsyapwera na yan muna kung gusto mo talagang kumita. So yun yung aking pangatlo. Yung aking pang-apat ay yung mga kahiligan mo pagdating sa pagkain or sa mga kasi syempre nagtitipid ka or gusto mong lumaki yung tindahan mo, titipirin mo yung, kumbaga hindi mo muna ito yung ikakain ko, itong ikakain ko, lalo pag wala ka namang kinukuha na ng ibang income, kumbaga dito lang or meron man income na nakukuha mo sa ibang trabaho, ibang pagtitinda mo. Pero syempre, di ba, parang ang hirap. So balik tayo guys, may bumili lang. So usapang pagkain tayo, no? Yung mga kahiligan mo sa pagkain o sa mga ibang material na bagay na dati na gusto mo. Halimbawa, dati nung wala ka pang tindahan, pag may binigay sa'yo, may sumobra sa budget mo, ibinibili mo ng ibang gusto mo, katulad ng may gusto kang kainin, ganyan, di ba? O gusto kang bilhin para sa sarili mo. So ngayon parang iniisip mo, parang pag binili ko to, dito lang naman ako sa bahay, pag binili ko to, baka mabawasan yung iniipon ko or mabawasan yung puhunan ko, di ba? Parang kahit ba sabihin may tubo ka na pwede mo kunin, parang hindi, lalo sa akin nag-uumpisa na ilang buwan pa lang. Gusto ko kasi yung tindahan ko lumago siya. Sa totoo lang, hindi pa ako yung tipong nag-iipon. Di ba, may mga napapanood ako, may mga ipon challenge na sila, may mga natatabi na sila. Sila kasi parang ang feeling ko, mga kumpleto na sila sa tindahan. So, pwede na talaga sila mag-ipon. Ako hindi Bali, nag-iipon ako. Halimbawa, ito iipunin ko to kasi meron pa akong gustong idagdag sa tindahan ko. Halimbawa,
katulad nung sa load ko, dati wala akong load, pero inipunan ko siya galing dito sa tindahan. Inipunan ko siya ng pakonti-konti, may 10, may 20, may 50, yan. Hanggang sa makakuha na ako ng yung gustong pera na para ipanload ko o ipandagdag ko dito sa tindahan, which is yung load nga, di ba? So yun, nakuha ko siya, di ganun ang ginagawa ko. Kaya medyo konting tipid, konting kung ano yung mga gusto kong kainin, hindi ko na kinakain. Kung ano yung mga gusto kong bilhin, hindi ko muna siya binibili. Kasi bukod sa may tindahan ako na gusto kong lumago, may pina-priority pa akong anak na naggagatas, ganyan. Kasi eto lang naman din talaga yung pinagkukunan namin. Tindahan, almusalan. So ito lang, kaya yung aim ko na lumago tong tindahan is andun yung parang sincere ko yung sinseridad ko na lumago yung tindahan. So lahat yun sinasakripisyo, kahit na gusto kong kainin to o gusto kong bilhin to, hindi ko ginagawa o hindi ko inuuna. So yung panlima ko is yung bahay, yung paglilinis mo ng bahay, pag-aasikaso mo ng bahay. Yun yung panglima ko. Kasi dati nung wala ka pang tindahan, kahit papaano nalilinis mo, nakukuskus mo si ganito, nakukuskus mo si ganyan. So ngayon hindi na, minsan once a month ka na makapaglinis sa CR, ganyan, o yung labahan mo tumatambak na kasi nga kailangan mong magtinda, kailangan mo tumingin dito sa tindahan, magtinda sa tindahan. So yun yung mga yun yung isa pa sa mga pinapriority mo. Yung dati hindi ka natatambakan, dati nakakapaglinis ka every week o every other day ng ganito, ng ganyan, nakukuskus mo yung mga wall mo, yung lapag mo, yung floor mo, yan, nakukuskus mo. Ngayon hindi na, sa dami. Pag pumapasok ako ng bahay ngayon, parang Diyos ko, parang sinabugan ng ewan yung bahay mo. Dahil ngayon, isa pa yun sa mga sinasakripisyo mo, yung napapabayaan mo yung bahay mo dahil din sa titinda, diba? Kasi yung itong tindahan ko, bali, medyo malayo siya sa bahay. Hindi katulad ng iba na nakadikit sa bahay yung tindahan nila. Ako hindi. Bali, ito yung tindahan ko malapit sa may kalsada. Then meron akong may parang maliit na hallway dito. Yan, maliit na hallway dito, papakita ko sa inyo. So itong pinupwestuhan ko is yung pinaka hallway dun sa papunta sa bahay namin. So ayan yung bahay namin. So ayan. So ayan yung hallway ng bahay namin. So ayan, ito yung pinaka pasukan sa bahay namin. Magti-trend ka pa, joke. Ayan, medyo mga ilang lakad yan bago mapunta dun sa pinaka front nung bahay namin dun sa likod. Dati kasi ang front ng bahay namin dito sa pinupwestuhan ng dalawa kong rep. So ginawa na namin siyang parang liguan. So hindi naman siya CR dahil hindi naman siya nagabasa, liguan lang siya. So meron kami isang CR pa dun sa loob, dun sa may pinaka yan sa pagpasok diyan. Yun yung pinaka ginagamit talaga namin. So yan, ang layo pa ng tindahan ko, di ba? Ang layo pa ng tindahan ko. So pagka may bumibili, yung mga nagbumibili naman sa akin, kung gusto talaga nila dito bumili, talagang as in tumatawag sila, hindi sila yung umaalis. Meron siguro umaalis kaya hindi namin nakikita, pero kailangan mo talagang bantayan yung tindahan o hindi mo iiwan yung tindahan kasi ang layo ng bahay mo, ang layo ng pinaka bahay namin. So ayan, eto din naman yung dati kong tindahan pa nung unang tindahan ko na hindi na bankrupt. So yan, kumbaga sanay na yung ganung setup ko na parito dahil nga nasanay na kami dun sa una kong tindahan. So yan, ganun yung isasakripisyo mo yung
yung paglilinis mo, kasi yung iba, di ba, nasa loob lang ng bahay, so nakakapaglinis sila na naririnig nila yung mga bumibili. So ako hindi, sisigaw pa talaga. Kaya nagbabalak kasi ako maglagay diyan ng parang bell, yung parang yung tumutunog na bell, para pagka yung pinindot na lang nilang ganon o tinapik nilang ganon, maririnig ko sa loob ng bahay in case na may ginagawa ako. So meron naman pagka halimbawa may ginagawa ako sa bahay, nagluluto or nagpapatulog ako ng anak ko, meron naman tumatao dito yung asawa ko, yung anak ko, minsan sila, pero mostly talaga ako yung kailangan magtinda rito kasi may load nga, hindi nila alam yung, lalo na yung jowa ko, yung jowakers ko hindi marunong mag-load yun, kaya ako dapat ang nag-load. So yun, medyo talagang yung ako talaga din yung tututok. Yung anak ko pa naman talagang hindi siya yung palalabas, gusto niya lagi nakahiga sa bahay, ayaw niya dito mag-stay sa tindahan, doon niya lagi gusto sa loob ng bahay, tapos puro nanonood lang talaga siya sa cellphone. So syempre hindi mo naman dapat pabayaan na lagi nanonood ng cellphone ng anak mo, so kailangan mo kunin, dalhin dito. Kaya lang talagang nag-aaway kami pagka nag-stay siya rito nang wala, kumbaga hindi niya feel na mag-stay dito, kaya umuwi siya dun sa bahay. So yun yung mga sakripisyo. So yun yung mga sakripisyo na nangyayari sa akin ngayon may tindahan ako. No? Yun yung mga yung oras mo, yung mga gusto mong kainin, yung tulog mo, yung mga ginagawa mo. Usually sa bahay mo dati wala kang tindahan. Yun yung mga hindi mo masyado na nagagawa dahil may tindahan ka, na may gusto kang palaguin na tindahan. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Yun yung mga experience ko dito sa pagtitinda ko, na nagtitinda ka with may anak ka pang baby. Yan, meron kang 2 taon na anak. So ang hirap, ang daming struggle, kumbaga, diba? Ang dami mong para kang minsan nga nakakapagod dahil nga may alaga ka, nagtitinda ka, tapos may gusto kang gawin dahil yung bahay mo ang dumi-dumi, kumbaga gusto mo maglinis, kumbaga nakakapagod mag-isip. So yun yung mga dapat mong i-sacrifice, no? Yun yung mga gusto mong, yung mga dati mong ginagawa na hindi mo na nagagawa ngayon, yun yung sinasacrifice mo ngayon. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, base sa aking experience, base sa nangyayari sa akin with my tindahan. So yun lang guys, salamat sa panonood at salamat sa mga nag-subscribe sa akin. So kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. And then pwede rin kayo mag-share, mag-comment at sasagutin ko kayo. Yan, mag-like. Salamat sa mga nakikinig at nanonood ng aking mga video. So guys, yun lamang po at God bless. Bye-bye!